Hello, magandang araw po sa ating lahat. Isa na naman po mahalagang topics ang ating pag-uusapan tungkol po doon sa issue ng Pillar of Law. Grabe, haligi ng batas. Paano kaya na-come up ng Integrated Bar of the Philippines na ito po'y bigyan? Okay, ang mga benepisyaryo at isa na nga po dyan, si Rodrigo Roa Duterte. Binigyan po si Rodrigo Roa Duterte ng pagkilala ng P. Davao or Integrated Bar of the Philippines bilang Pillar of Law. Noong mga nakaraang araw, lumabas po ang mga issue na yan, haka-haka. Yung iba nga kinakahiya, no? Bakit pa daw binigyan ng IBP itong si Rodrigo Duterte ng award? Pero sa idea na ito, mga kamunting tinig, may isa pong judge pala doon po sa Cebu na kung saan sinauli niya yung kaniyang natanggap na Integrated Bar of the Philippines Golden Pillar of Law Award. Mula po yan sa Integrated Bar of the Philippines, Davao. Sa ano pong reason? Bakit niya po isinauli? Sa anong reason, bakit sinauli ng isang retired judge na ito or isang judge na ito, yung award sa kanya na ibinigay, Golden Pillar of Law. Galing sa Integrated Bar of the Philippines, Davao. Sabi po niya, ikinakahiya niya na pati si Rodrigo Roa Duterte. Binibigyan ng award na tulad ng kanyang natanggap. So ayaw niya. So yung action po ng judge na yon na nagbigay kay Rodrigo Roa Duterte ng Pillar of Law Award. Yung aksyon ng Integrated Bar of the Philippines na bigyan si Rodrigo Roa Duterte ng award na bilang Pillar of Law, yon ang nagbunsod para mahiya itong dating judge mula po sa lungsod ng Cebu. Ikinakahiya niya. Kasi pati si Rodrigo Roa Duterte binigyan ng award na tulad ng kanyang natanggap. So ito po ay matinding sampal sa organisasyon ng mga abogado. Sa katunayan nga, may mga abogado na rin na todo depensa pero guilty. Kasi alam na nila ngayon na si Rodrigo Duterte ay hindi po karapat-dapat bigyan ng Pillar Award or Pillar of Law Award. Sampal to siya sa mga organisasyon ng mga abogado. At kung sino yung judge na yon, siya po ay si dating Judge Minriardo Paredes na nakabase po sa probinsya ng Cebu. Sa kanyang sulat noong October 10, 2025, ngayon lang. Kahapon. Sinauli niya to nung nalaman niya na pati pala si Rodrigo Roa Duterte binigyan din ng award kapareho ng kanyang award. Kaya sinauli niya kasi nahiya siya. So ito po yung laman, no, in a letter date. Sa letter dated October 10, 2025, in-address niya to sa Integrated Bar of the Philippines IBP. Sabi niya, Paredes said, not believe, no, hindi daw siya nakapaniwala na pati ang former president na si Rodrigo Duterte ay ina-upheld ang ideals of justice. Not only ideals of justice, integrity, and the rule of law. So ibig sabihin, kung si Judge Minriardo Paredes lang ang magsabi, dapat i-uphold mo ang ideals of justice, ang integrity,
at saka yung rule of law. Yun dapat. O kaya nga tinawag niya po yung yung regime ni Rodrigo Duterte na hindi rule of law kundi rule of the guns. Yan ang pag-describe niya ng pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte. Not rule of law, but rule of the guns. So therefore, since sinauli niya, ayaw niya mapahiya. Hindi niya matanggap na pati si Rodrigo Duterte mabigyan po ng ganyang klaseng pagkilala ng Integrated Bar of the Philippines, Davao. Kasi dapat, you should uphold the ideals of justice, integrity, and the rule of law, not the one who promoting the rule of guns. So dagdag pa niya, hindi daw yun protesta. Pero po siya ay nagpapalabas. Ang pagbalik niya ng kanyang award ay hindi po form of protest, kundi yan po ay expression of disappointment. He feel disgusted. No? Kasi ang kanya, sabi niya, I am doing this in solidarity with the victims and at the same time the relatives of human rights violations. Or what they call this, he is in solidarity with the victim of what they call human rights violation. Kasi mga kamunting tinig, hindi po basta-basta ang kaso ni Rodrigo Roa Duterte. So yung hakbang ng judge na yon ay para sa akin tama lang. Nasampalin ang IBP Davao ng katotohanan na sa punto ng pag-award nila kay Rodrigo Duterte bilang pillar of the law, nakakahiya. Kasi kinakahiya nga ng awardee din of Golden Pillar of Law. Kasi mga kamunting tinig, kung titingnan natin meron pong sulat. Basahin po natin yung sulat para kahit papano maintindihan po ninyo at maiintindihan po natin. Pero very simple lang ang pinapahiwatig nito. Nahihiya siya. So ito po yung letter ng judge na ito, former judge, dated October 10, 2025. In-address niya to kay Attorney Alan Panulong. Siya po yung Presidente National ng Integrated Bar of the Philippines. In-address ito through Attorney Edmar Lirios, yung IBP Cebu Chapter President. Nakalagay dito, sabi po ni, nagpapasalamat siya, na nirecognize siya, at nirecognize yung kanyang service, dedicated service to the legal profession, na kung saan, tumatalima sa tama, sa nararapat na hustisya, integridad, at yung rule of law. Grabe, for 50 years. 50 years in legal profession na pala itong si Kwan. Si Judge Minardo. Kalimutan ko pangalan niya. Ano ba tong, ang hirap kasi i-pronounce ng kanyang pangalan, no? Siya po ay si what they call this? Okay. Minardo? Mendrado. Minrado Paredes. Siya po pala ay si Minrado Paredes. Sinasabi niya dito sa sulat, ini-explain niya dito mga kamunting tinig, address po ito sa presidente ng IBP Cebu Chapter at saka kay Attorney Alan Panulong, ang presidente po national ng Integrated Bar of the Philippines. Sinabi niya dito na nagpapasalamat siya dahil po sa pagkilala sa kanyang dedikasyon
Oo, sa kanyang serbisyo, no, sa legal profession na kung saan tumatalima po sa nararapat na hustisya, integridad, and the rule of law for 50 years. Grabe. Sabi niya, it was an honor o karangalan daw po niya na mabigyan ng IBP Golden Pillar of Law Award. Kaya lang, sabi niya, after nung nalaman niya na yung award niya, pareho din sa award na ibinigay kay Rodrigo Roa Duterte, nakapag-desisyon siya na ibalik yung plaque of recognition to the award committee through the Integrated Bar of the Philippines Cebu chapter. Kasi naka-base po si retired judge Attorney Medrado Paredes. So hindi daw po siya naniniwala na si former President Rodrigo Roa Duterte ay tumatalima sa ideal na hustisya, integridad at rule of law. Dinescribe pa po, sabi ko nga kanina, dinescribe pa po ni Attorney Medrano na Duterte regime, okay, is not a rule of law. Instead, rule of guns. Dahil po sa extrajudicial killing at saka samot-saring mga paglabag sa karapatang pantao. So may utang si Rodrigo Duterte na dugo. Oo. So wala daw pong kumbaga wala daw pong rule of law kapag ang isang tao ay pinapatay lamang na wala pong angkop na pamamaraan o yung tinatawag po natin na due process. Hindi po nabigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang sarili. Wala daw pong hustisya kung ang proseso sa pagpatay sa mga drug suspects ay parang katulad lamang ng pagpatay sa mga pagalagala na mga aso dyan sa kalye. Grabe na mga statement, no? And at the same time, principal accused pa si Rodrigo Roa Duterte ng crime against humanity sa International Criminal Court. How come nakilalanin po siyang pillar of law? So samantala, sabi niya, like corrupt officials, like corrupt senators, congressman, mga DPWH personnel and contractors, yung mga plunderer and the kleptocrats, he will invoke the presumption of innocence. Okay, the favorite refuge of scoundrel. Yan. Okay? So yan po mga kamunting tinig. Ang ganda po ng plaque of appreciations. Galing po sa Integrated Bar of the Philippines, Davao. So nakakahiya. So ako, talagang bravo. Kudos dito po sa isang attorney na ito na talagang pinanindigan niya. Ibinalik niya dahil hindi po dapat, ayon po sa kanyang paniniwala, makatanggap si Rodrigo Roa Duterte. Mabigat to eh. Duterte's regime was characterized by the rule of guns, not rule of law. So, according to the lawyer once again, there is no law if human beings are killed without due process. So there is no justice, due process if drugs suspects are killed like stray dogs in the street. And in translation, Rodrigo Duterte is the principal accused of crime against humanity before the International Criminal Court. So nakakahiya at sampal sa mga Duterte yan at sampal sa Integrated Bar of the Philippines, Davao Chapter. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng activity sa ating Munting Tinig channel. Bye-bye!